O tayo, bisan sa? Pwede pa ka maminsahe? Sige, ganyan. Pwede ka maminsahe 20 minutos, pero di ka pwede mulakaw, kundi po ka pangutanon og 20 minutos. Okay, so human sa imong pagpamahayag, mangutan ako og 20 minutos. Ipaila imong pangalan, dayon brother, minutohi siya. Kay pagkahuman sa 20 minutos, ako siyang i-cross sa iyang gipadayag. Okay. Dire bro. So, dahil ko, pagkasa mo, 20 minutos. Kuya, tawag ko sa timer. So, 20 minutes ang hatag, kuya. Pagkahuman sa 20 minutes, tanong ka na ba yung sunod sa 20 minutos usap. So, ang imong batan, pangalan, dahil ang imong sekta, pagkahuman, pamahayag ka na. Okay? Next time, ito ba po yan, si brother, brother Nanoy. No, yung daw. Patinyo. Dili. Minutohe bro. Bro Robel. Minutohe. Oras. Sa Muhammad. 20 minutos. Bisa kung sa topic, ha? Bisa lang sa. Okay. Okay, start. Salamat sa Ginoo. Ako to si Nonoy. Manaman ko nagkaila, no? Wala pa ko'y kan. Wala pa ko'y kan ko. Di sana man ko nag-affiliate man ko. Mayong hapon sa tanan, no? Mura maghinay. Mura gina siya ito. Dito. Yana lang bro, yana. Yana bro ba? Yana lang bro, yana. Kuha ibang Marso. Okay. Salamat sa ating Ginoong Hesus. No? May tinugdan sa tanan ang atong Ginoong Dios. Nga walay lain nga gamhanan sa nga tanan nga Dios. Siya lang ang tinuod nga Dios. Walay lain nga Dios nga atong pagatuuhan o pagasimbahon. Mauna si Ginoong Hesus. Kung doon na pa'y lain nga Dios, gawas kang Hesus, Diyos man na siya. Nga naman, kanatungod kay ang Bible, nag-iskop lamang og usa ka Dios. Matod pa sa Galacia, sa sinulat ni Apostol Pablo, Kapitulo 3, versikulo 20. Ang Galacia nag-ingon nga mensahe ni Apostol Pablo giya sa Espiritu Santo nga nag-ingon dira nga ang Dios usara. No? Walay laing Dios usara. Pero nga naman yung uban nga daghanon man nila ang Dios. Nga nag-iisgot man ng Biblia nga usara ang Dios. Ang Dios dili tao. Nga ipagkasama nimo nga mga anak. Ang Dios dili mga anak. Nga naman, usara man siya. Gamhanan siya. O siya ang Dios Espiritu. Walay laing Dios nga Espiritu. Apan tungod sa iyang pagkagamhanan, nagkakatao siya para aduna siya usa ka ngalan. Usa lang ang ngalan sa atong Dios, mauna si Ginoong Hesus. Si bisan kinsa katong tinuod nga magtotoo sa Dios, man mosimba siya ngadto sa Dios nga walay lain nga ngalan si Ginoong Hesus lamang. Si bisan kinsa katong pagatawgon nga tinuod nga Christian, Kristohanon, nagatuo na mag-usa ka Dios. Mauna ang atong gamhanan nga Dios nga nagpakatao aron ilhon, tuuhan o pagasimbahon ang iyang ngalan. Mauna si Ginoong Hesus.
Sapat na nito sa panahon sa mga apostoles, walay lain nilang gisimba. Si Jesus Christ lang. No? Kung ang iban nga mga nagkalain-lain nga tinuhan, nagkalain-lain nga mga sekta, nagkalain-lain nga mga kartula sa simbahan, mga nagaingon nga nagatuo, nga doon na pa'y lain nga Diyos, nga gitawag og amahan. Dili na natin tinuod. Nga naman, ang Diyos kamaturan, o siya lang, ang atong kagatuhan o diha sa pagtuo ngadto sa usa ka Dios, magahimo ka sa paghinulsol na sa ngalan. Nganong nagkaginahanglan man ang tao paghinulsol? Tungod kay diha sa paghinulsol, kaluwasan sa atong kalag. Diha sa paghinulsol, mabawaan ang tao. Kaya nga naman, kay ang tao sukad pa kanito sa panahon ni Adam o hangtod ka rin, wala di ay ang tao mabalaan. Nga naman, tungod kay wala sila nagato sa tinuod na Diyos na angay pagahinusulan. No? Ang paghinusul mo ni ang pagdagda na mahimong balaan ng tao. Ang paghinusul mo ni ang paghawas nga ang tao muhaya sa iyahang sala sa bisyo. Tingnan na dito, ang tao na puno sa tanang matang sa bisyo, sa sala, sa kahilayan. Pero kung muto ang tao sa usayan ng Diyos, sa tinuganay nga pagtuo, nga kana pagtuo, musangkot sa paghinusol, ang usa ka magtutuo na tao, maluwas siya diha sa pagkabalaan na nagahinusol ang tao. Nganong di mo man kining mensahe ang paghinusol? Mao kini ang katumanan sa sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga disipulo. Nga kinahanglan gayud ang mga tao na moto ni Ginoong Hesus maghinusol o kana nga paghinusol. Unsay gibuhat sa paghinusol? Magpabunyag sa ngalan ni Jesus Christ. Ato pa sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 27, iyon diha ang mensahe ni Apostol Pablo, ang tanan kaninyo nagibunyagan sa ngalan ni Jesucristo, gikasuluban ng Kristo. Ang bunyag nga giskutan kung sa lain nga termino, bautismo ni siya. O sa Inglesero, baptism. Pero kung maghismo pagbunyag, kung dimensahe din nga bunyag, kana mao nay terminolohiya sa Espanya. Nagikan sa Roma. Ang tanan kaninyo nga gibunyagan kang Kristo, gikasuluban ng Kristo. No? Isabay na bunyagan kaniadto sa panahon sa Apostoles sa ngalan ni Jesucristo ang katurang nagatuo nga si Ginoong Hesus siya lang ang usa ka Dios, wala lain o diha sila di pa natawag na Kristiyano. Nganong gitawag na sila Kristiyano? Tungod kay nabunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo upang ang paghinusol o diha sa paghinusol nabalaan o nagabiya sa tanang bisyo sa kahilayan. Daghang mga tao ron nga hinimbangon lagi pero naatan ng matang sa bisyo. No? Labay na sa panahon sa kapistahan, naatan ng bisyo sa tao. Inguna na usap ang yawa. Di papahawa ni Ginoong Hesus sa diyang nagluhod ang yawa diha sa tubangan ni Ginoong Hesus. Musimba usap ang yawa. Pero gina ni Ginoong Hesus na wala kay labot na to. Pahawa ka.
Ingunana ang tao, mahilig magsimba. Pero naatanang matang sa bisyo, sala sa bisyo o kahilayan. Nganong ngayon ini ang tao, bisag tunay reliyon. Kanatuod kay wala, tunay makaila sa tunay na Diyos. Nga si Ginoong Hesus nga diay, ang angayan pagahinusulan o balaan ang tao. Kinsa ang pagaluson? Kato lamang balaan nga nagabiya sa sala sa bisyo o kahilayan. Kanusa nagabiya ang tao sa bisyo o kahilayan? Sa diha naghinusos siya, diha sa tubangan ni Ginoong Hesus. Kay tanang paghinusol, supad ka na ganito sa panahon ni Jonas. Nagisugo si Jonas ngadto sa Dios. Gisugo sa Dios si Jonas pagpaato sa lugar sa Ninive. O dito natuman tunos sa dahom sa Dios. Dito man ni Jonas ang sugo ni sa Dios. Nga dito siya sa lugar sa Ninive. O dito giwalihan niya ang mga tao sa paghinusol. O kini nga buhat sa paghinusol, nahiabot na po kini diha sa panahon ni Juan Bautista. Apan sa panahon ni Bautista, wala pa'y ngalan dibungat diha. Apan ang paghinusol maana gihimo na ni Juan Bautista. Pero wala pa ba mahita to ang hingpit ng katumanan niabot na po ang mensahe sa paghinusol diha na po sa panahon sa apostoles. O ang mga apostoles nagtuman ini sa sugo ni Ginoong Hesus, giwalihan na po nila ang mga Hudyo o dihan nito o dito naghinusol sila sa dihan nagwali ang mga apostoles sa paghinusol. O sa naghinusol na ang mga magtuto, gibunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. No? Nga naman napunyag na sa ngalan ni Jesucristo, tungod na sa pagto nga dunay paghinusol, kaya aron ang tao mubiya sa sala sa bisyo. Bisag daghan, bisag nakalaylay ng tao ron religion, laylay ang simbahan, pero naat ang tanang sala sa tao, sala sa pagkamapatuyanon, sa kahilayan o sa sala sa pagkamadinauton. Nga may inunahana ang mga tao karon, may gihimo nilang kalipay, tungod kay wala sila makaila sa tinuod nga Dios. Gitawag lagi sila Kristiyano, pero dili man tinuod ang ilahang pagtuo. Nga naman, tungod kay nagtuo man sila daghan ng mga Dios, imbis sara ang Dios, gihimo man nilang daghan, kung saan nila paghinusol. Nga ang katumanan sa sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa mga disipulo, kinahanglan gayud lang tao maghinusol sa tinundanay nga paghinusol. Pero kung dili ka tinuod nga maghinusol, kay dili man pa tinuod ang imong pagtuo mo sa Dios, kay nagatuo man paglahi nga Dios. Lahi ni mga tao rin kay nagpatuto nga kuno si Ginoong Hesus doon na pa kuno yamahan. Dili ka na tinuod. Kung doon na tayo mabasa nga anahan-anak Espiritu, dili mo pasabot na lahi na nga Dios. Inabasa man diya nga usara ang Dios. Si Ginoong Hesus lang. Ano mahimo mapapalagpagtuo nga lahi ang amahan? Lahi si Ginoong Hesus. Mao ka nang pagtuha nga dili nagagikan ngadto sa mga disipulo ni Jesus Christ. Kung adto ta magsunod sa mga disciple ni Ginoong Hesus, sumala sila mensahe, ang ilahang pagtuo usara gid ang Dios para maghinusol ang tao. O diha sa paghinusol, bunyagan ang tao sa ngalan ni Jesucristo. Pila edad sa tao na bunyagan?
Walay tumong sa edad, bisang tagtigulang ka na. Basta moabot na ang imuhang pagtuo. Diha na ang pagdilusol. Diha na ang kaluwasan. Sausa katawag sa tao sa dihang magilusol siya o mabalaan. Sugo sa Diyos nga pagabalaanon ang iyahang mga linuwas. Sigon sa naisulat, 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 16. Iyon ang mensahe. Magbalaan ka mo, sanglit ako balaan man. Kayon sa badatong dili balaan, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kay balaan ang Diyos, kinahanglan magbalaan usab ang iyahang mga luwas hunong. Kano sa mabalaan ng tao? Mabalaan ng tao sa diyang buhi siya nga maginusol. Walay patay maginusol. Ang buhi may pinusulon, dili tayong patay. Ang luwason di sa Ginoo, ang buhi pa. Ay kung ang tao mamatay siya nga wala maghinusol, naghahambin siya sala, bisag unsaan pa nimo mag-ampo pag 1,000 ka maghimaya ka Maria, wala ginay kwenta sa tubangan sa Ginoo. Muna kung gusto kaluwasan ang tao, kinahanglan nituo sa tinuod ng Diyos, nituo sa usawan ng Diyos, o maghinusol, o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. Muingon ang uban diya, nakay mabasa Brad, nakay mabasa Pastor. Basahan ninyo sa buhat sa mga apostolis, buhat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 2, versikulo 38. Ingon si Apostol Pedro, maghinusol ka mo o magpabunyag ka mo ang pagsatagsa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo, tuod dugalan sa kapasayloan sa inyong mga sama o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Sa dihang mabunyagan din ang mga magatuo, uman ang paghinusol, makadawat og gasa nga Espiritu Santo. Usa man ang gasa ha? Sumaya sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11. Og ang iyahang mga dasa, ang uban apostoles, propeta, evangelista, pastor, magtutudlo. Ang dasa sa Espiritu Santo nga kini sila nga adunay katapos sa paghimog mensahe sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia, kinahanglan adunay dasa sa pagpamagana nga kining mensahe, magahimo kini sa pagbalaan ngadto sa mga magtutuo. Kinsa ang giwalihan kadto nang magtutuo nga nidawat inagi sa paghinusol o bunyag sa ngalan ni Jesucristo. Balikan ko ang mensahe ni Apostol Pedro sa 2:38, paghinusol ka mo o magpabunyag ka mo ang pagsatagsa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa sala o madawat ang dasa nga Espiritu Santo. Unsa kuning dasa ha? Ang dasa sa Espiritu Santo nga kini adunay katulog sa pagwali sa pulong sa Dios. Apostoles, propeta, evangelista, pastor, magtutudlo. Mao kini ang dasa sa Espiritu Santo nga kini gihimo ni Ginoong Hesus ngadto sa ihang mga tinunan. Nga kining mga tinunan mao kini sila ang adunay patungod sa paghimog mensahe sa pulong sa Dios alang sa mga taong liwasonon diha sa iglesia. Nga kining iglesia balaan nga nagadiya sa sala. Wala nga daghang mga klaseng sikta karon o reliyon, daghang klaseng mga nagkalain-lain nga kalkula sa simbahan. Kunuhay, legal kini dito sa atong pang-gobyerno. Kababalo kamo kung sa nisik? Naligal kini diha sa sik sa atong pang-gobyerno apan sa tubayan sa Ginoo pasaylo ato nga
nga maingon ko nga ninyo, dili kini siya legal sa tubangan sa Ginoo. Nga naman, panatungod kay dili kini sila tinuod nga magtotoo ni Jesus Christ. Kaya ang tinuod nga magtotoo ni Jesus Christ, nga ginuwas ni Jesus, pinagay sa pagkinusulog pagpabunyag sa ngalan ni Jesus Cristo. Kini sila mahimong tinuod nga Kristiyano. Daghan tayo karong magpa-Kristiyano. No? Okay, salamat sa Ginoo. Salamat Lord nga giatagan ko nimo higayon nining panahon. Pagnonoy na, pagnonoy. So, daghang salamat, Brother Nonoy, sa imong pagpamahayag. May tungod sa imong pagtulunan nga imong pasaksi ang mga katawan di sa pupong. Karon panahon namo alang sa pagpangutana may tungod sa imong mga mensahe. Ato ihatag kay Brother Paul ang higayon alang sa pagpangutana sa imong mga sa imong kinuhan, no? So, Brother Paul, Brad Nonoy, matod ni mo, musunod gyud ta kang Kristo. Di, musunod gyud ta kang Kristo. Di, imo man nagilitok nga musunod gyud ta kang Kristo. Sa ato pa, kung atong sundon si Kristo, dili ta magsupak-supak kang Kristo. Ayo, nangutan na ko, ang apotan na mo tubaga. Ayo, pagbangag og lain mo tubag. Dapat, responsive ka sa pangutana. Ako rin may premise kay maingon ka man nga musunod ta sa sugo ni Kristo, kay sumusunod man ta ni Kristo, di gyud nato supakon si Kristo. Kung ang mga apostol Dili ako pangutana to baga. Matod nimo musunod ta kang Kristo. So di gyud nato supakon ang sugo ni Kristo. Yes or no? Kategorikal sa ang mga apostoles may nagsunod na kay sila gisugo. Wala mo gisugo ang mga apostoles man. Sila yung sunod. dili na maupangutana. Moderator, di man responsive sa tubag. Di ako pangutana ba tubag naingon man ka nga musunod ay pagbuot sa akong pangutana. Ang imong katungdanan ang pagtubag sa akong pangutana. Lagi dili man naman akong pangutana apostoles. Dili man na akong pangutana apostoles sa akong pangutana. Mingon man ka nga musunod ta kang Kristo. Ang ako pangutana di gyud nato supakon si Kristo. Yes or no si Kristo di ko mo tang apostoles. Kristo ang pangutana. Ang mga apostoles may nagsunod kay sila gisugo. Ngano ako may nagmusunod pa kay Kristo na wala magsugo. Ang mga apostoles may gisugo, sila yung nagsunod. Kita ang musunod sa mga apostoles. Dili kita yung musunod sa Ginoo. Mali mo na yung pangutana. Wala mo na sa ato yung sahi. Brother Nonoy, ang imong role karon is sa pagtubag sa pangutana mo mga itong sabot. Ipawali ka 20 minutos. Kanya, mangutana po may 20 minutos. Subo sa ang pangutana nga musunod ba ta sa gipang tudlo sa ni Ginoong Kristo? Kaya lang, musunod o dili? Kaya lang, unya i-qualify nimo. Unya kung doon naman ay follow-up question. Wala man nang kanay mo pangutana, wala man na sa akong mensahe. Kung musunod ko sa Ginoo, dili man ako. Ang mga apostoles kasi sila gisugo. Dili po musunod sa Ginoo kaya mo kusugo. Ang mga apostoles na isugo, sila yung musunod. O dito pa mununod sa buhat sa mga apostoles kasi sila may nagtuman sa sugo. Sila ay nagsunod. Okay, brother, klaro nga dili musunod sa Ginoo. Dili musunod sa mga apostoles. Okay. Sunod nga pangutana. So, klaro sa katawhan nga si Pastor Nonoy Patinio, dili gyud ni musunod sa Ginoo. So pakiro ni Ginoo. Wala ko mautan ng apostoles. Ang Ginoo ako pangutana. So dito bag na ka nga dili ka musunod sa Ginoo. So pakiro ka Ginoo. Miingon man ang Ginoo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Again, imo bang supakon ang Ginoo o dili? Ngano musupat man ko ang apostoles may gisugo, dili man ako. Kaya kung ako may gisugo sa Ginoo,
mensahe sa iyang sugo. Pero ang apostoles kay nagkakilaman sila niya sa ngalan sa nagsugo, mo nagtituman nila ang sugo na magbunyag sa ngalan. Dili man titulo ang mga gibunyag, kay ang sugo ni Ginoong Hesus ibunyagay sa ngalan. Wa pa pa tayo kabasawon sa sugo niya. Ngalan may sugo niya, dili man titulo. Sa Buhat, Kapitulo 8:16, paminaw ba nonoy ha? Kaya dili ko mangutanan nimo. Kay ang Espiritu Santo, taas pa kayo bro. Kung sa kataas ng imong 20 minutos, mapukataas ng gisahon pa karon. Matod sa Buhat 8:16, paminaw ba nonoy, kaya dili ko mangutana, o I hope tarungon na nimong tubag. Kay ang Espiritu Santo wala man mo konsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. But nonoy, unsa dayang mahitabo sa tao kung nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus, makadawat og Espiritu Santo o dili? Mao bitaw tong mga apostoles, ubang mga tinunan dito sa upper room. Oh, paminaw sa aron masabtan. Dito sa upper room, duha ka klaseng bunyag ato. Bunyag sa Espiritu Santo ug bunyag sa ngalan ni Jesus. Oh, mao na nga ang bunyag karon nga pagatunanon sa mga ayaw sa birahe. Mutubag mo sa ako. Ato pasabot sa teleksyon na programa rin na din unya kay atong programa naman tayo patakaran. So, may objection si Brother Paul. Ang imong ato sa pamatuyan ng objection. Okay, kay. Nga nang may object ko, kaya di man siya matarog tubag. Ang pautana, dili man responsive. Ayaw pa komentaro sa pautana, wa kay katungod na mo question sa pautana. Ang imong role karon ang pagtubag. Mo nang gihangyo bitaw, ayaw tubag. Ayaw pag o pag nang asa. O bitang utrohon ako na ikaw gyud ang matuhog ang pangutana. Paano pamina sa pagbasa nagwa? Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo konsad kanila kung sa'y hinungdan. Ay sa pa ko, ay paminaw ko ba? Mo nang masayo pagtubag, hindi ka maminaw. Kung sa'y man kong sagdahon. Ay, hilom lagi. Hilom ba? Kaya pa ko kahuman. Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo konsad sa usa kanila. Kay nabunyagan lamang sila sa Ginoong sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Ang pangutana ko mo nang tubagon nimo. Unsa dayang mahitabo sa tao kung ang iyang bunyag lang lamang sa ngalan ni Kristo? Unsa mahitabo? Sumala sa gibasa? Sige, tumaga. Kung ang magtuto nagbunyagan lang sa ngalan ni Jesus, magpaabot siya sa bunyag sa Espiritu Santo. Kano sa man na may tabo? Kano sa man na may tabo? Oh, dito sa upper room na 120 kami mga magtuto, dito na itabo ang bunyag sa Espiritu Santo. Kung sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus, gibunyagan sila sa Espiritu Santo. Nga nagalmitok sila lain-lain nga pinulungan. Nga sa ato pa di ay duha ka klaseng bunyag mga igsoon nga mamalayas ang tao. Bunyag sa ngalan ni Jesus, bunyag sa Espiritu Santo. Kining bunyag sa Espiritu Santo, buhat kini sa Dios, dili kini buhat sa pare, dili kini buhat sa pastor. Buhat kini sa Dios ang bunyag sa Espiritu Santo. O kining bunyag sa ngalan ni Jesus, buhat kini sa tao. Oh, ano mo sabta ninyo? Bro, sa ato pa, niyang ko na di ay ka bro, pastor, niyang ko na di ay ka pastor, nga dili lamang bunyag sa ngalan ni Jesus, kay miangkon kagaganina nga bunyagan sa Espiritu Santo. Asa, apo, miingon kaganina nga bunyagan lamang sa ngalan ni Jesus. Karon nganong nausab naman pod ang imong giingon nga bunyagan sa Holy Spirit. Sa ato pa, di ito tinuot ang imong giingon nga bunyagan lang sa ngalan ni Jesus. Tinuto pero wa lang nimo masabi ang buhat sa Dios. Ang buhat sa Dios, bunyag sa Espiritu Santo,
dito na ito sa Apirum na nagalitog sila nagkalain-lain na pinulungan o kinibunyag sa ngalan ni Jesus buhat ko sa mga apostoles na sa ato pa ang bunyag ay duha ka klase sumala sa Juan 3:5 basa sa Juan 3:5 gawas ko ng tao magpakatao sa tubig ug sa Espiritu Santo dili siya makasulod sa gingharian sa langit unsa kining pagpakatao sa tubig mao kining bunyag sa ngalan ni Jesus Christ kining magpakatao sa Espiritu Santo bunyag kini sa Espiritu Santo nga buhat sa Dios dili kini buhat sa pastor dili pwede nga ang pastor mo bunyag og Espiritu atong tubag kumay mo ato lang mo bon kay para madagan ang pangutana dili na pagbuot kundi ikaw ang dapat mo tahod sa mo ang kaning programa sa mga balaod. Okay. So, Pastor Nonoy, balik dire. Paminaw ha. Kay para makasabot gyud ka sa pangutana kay Galacia 4:4. Paminaw. Sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi ilalom sa balaod. Kinsa may gipanganak sa tawhanong inahan, ang anak o ang amahan? Matod sa gibasa, ang amahan ang gipanganak o ang anak ang gipanganak sa tawhanong inahan? Tubag. wala gyud dinhi mo masabti ang gingon ako na usara ang Dios kung usara ang Dios gamana siya pwede siyang magpakatao ug diha siya pagkatawag anak sa tawhanon nga bentang kay naanak siya sa tao nga mao sa si Maria pero dili siya tinuod nga anak tuod lang sa iyang buhok nagpakatao siya ug dito siya dili naganak pero ang Dios dili manganak kay usara man siya naging ang Biblia nga doon ang Diyos kay doon sa asaya. So, matod sa akong gibasa, ang gipanganak mao man ang anak sa Dios. Asa man mabasa sa Bible nga gipanganak sa Dios ang amahan. Unsa nga bersikulo? Bersikulo ha, unsa nga sitas nga mabasa nga ang amahan gipanganak ni Santa Maria. Kaya ako namang nabasa nga ang anak sa Dios ang gipanganak sa mahal nga Birhen. Niingon man ka nga pati ang amahan gipanganak kay usara man na sila. Ang pangutana, asa man nga sita sa Biblia mabasa nga ang amahan, ang Dios nga amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa nga bersikulo o kapitulo? Tubag. Sa ato pa diay si Ginoong Hesus anak ra gyud siya dili siya may mga amahan kay ang Dios manganak ug manganak ang Dios daghan na kayo Dios dili na pwedeng ino na Biblia ayaw sana ang ako magkuan ninyo pato nga ang gipangayo sa Katoliko asa mabasa teksto bersikulos Biblia wala na ngayon sa explanation tagay siya sa iyang gipangayo kung naa kay mabasa ihatag kung wala ayaw pag-explain ano pa ba Ay sa maminaw gani ka para matunong ng imong tinubagan. Dili, madalito na sila. Ang akong pangutana may tubaga. Gibasa nako sa Galacia 4:4 nga ang gipanganak sa mahal nga Birhen ang anak sa Dios. Karon iapil man po nimo ang amahan pagpanganak. Mo nang gipangayuan ko ikaw bersikulo unsa nga bersikulo sa Biblia, unsa nga kapitulo, bersikulo nga imong mabasa nga ang Dios nga amahan. Parang katubag isip ko. Asa sa Biblia mabasa kapitulo bersikulo nga ang Dios nga amahan gipanganak ni Santa Maria. Unsa nga bersikulo? Dili explanation na bersikulo. parehas siguro mo sa saksi ba ang Juan kapitulo 7 versikulo 14 versikulo 7 ako explain na Juan dili pa naman ako mo Juan ano mahadlok lang mo explain ko ayaw mo kahadlok mo mensahe ko kay aron makakaton ko ba
Wala mahadlok, Brad, ang Katoliko. Ang imong giingon, Juan City 14, sakto? 14 City. Ato basahon pagka man-explain tayo na. Juan 14, versikulo 7, sulat ni San Juan. Ingon dire. 14:7, ingon siya. Karon ang nakaila, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Mao na iya gibasa, Brad Paul. Sampay na ihan nakita. Ang amahan ba ni si Parado ba ni nga si Jesus Christ na to? No? Wala ba? Sayok man ang imuhang pangutana, di ba guna? Kanang imuhang pangutana, literal na siya. Literal. Pero ang pagsabot sa pagtuo diya sa pagkausa sa Dios, symbolical, dili literal. Literal man ang imuhang pagsabot. Walang mali ang imuhang pangutana. Ang akong gipangutana, perfect yung simpula, Pastor Nonoy. Unsa nga kapitulo o bersikulo mabasa nga ang gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria, gipanganak niya ang Diyos nga Amahan. Ang imong gihatag nga bersikulo bisan isa ka katunga sa akong gipangutana, wag di mo tubaga. Again, akong balikon og pangutana. Unsa lagi nga bersikulo kay maingon man ka nga ang Amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa lagi nga sitas? Ang imong sitas kay gamit, di man tumaw kung utrok basa ha. Katong sa sete daw, katong sete. Basa-basahon kay kung nagsul sa tinuod. So ako utuhog basa ang teksto nga gihatag ni Pastor Nonoy. Klaro ang pangutana ha. Asa mabasa nga bersikulo sa Biblia nga gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria ang Diyos nga Amahan. Mao nay pangutana. Mao nay pangutana. Basahon na ko ang bersikulo nga imong gamit. Ingon din he. Paminaw ba Nonoy kay mautana rin ako. Karon nakaila na kamo kanako. Makaila usab kamo sa akong amahan. Kay sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakita na kaniya. Ngano man bad Nonoy? Unang Korinto 4:4, Kolosas 3:15. Kay si Kristo dagoy man sa Dios nga amahan. Dili wala matubag ang pangutana. Asa mabasa nga si Mama Mary gianak niya ang Diyos nga Amahan. Unsa nga sitas? Wa pa kay bersikulo. Wa pa kay bersikulo. Wa pa kay bersikulong nahatag. Ang pangutana, unsa nga bersikulo? Unsa lagi nga bersikulo mabasa nga ang mahal nga Birhen gianak niya ang Diyos nga Amahan. Ang gipangutana sa Katoliko, unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang Amahan. So klaro ang pangutana ha. Mga tao na minaw ang pangutana, unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang Amahan. Pakitubag, Brad. Kanama din yung pangutana, Brad, wala mabasa si Maria nanganak. Muna nga, dili mao na yung pangutana sa yetwa. Muna maglisod pagtuo sa usa ka Dios nga ang Dios nagpaila nga Amahan sa pagka-Dios, pero sa pagkatao anak siya. Tungod sa iyang pagkagamhanan, nagpagkatao siya. Aron mailhan ang iyang ngalan. Di sa'yo nailhan, ang ngalan ba dahil sa Amahan? Ang ngalan ba ni Jesus may nailan? No? Wala magpaila ang Diyos na dula sa ngalan. Nalahi ang ngalan nito sa atong Ginoong Hesus na nagpaila siya sa ang ngalan sa Amahan, mauna si Ginoong Hesus sumala sa Juan 14:7. Wala man ka kasabot sa sinulat, Brad. Okay, so salamat bad Nonoy nga miangkon ka nga wa gyud ay mabasa, at least honest siya. At least. So Brad Stalwart, gusto na po kung ako'y pangutan-on niya. Kanang imo pangutana wala mabasa sa Biblia mo nang dili ta pwedeng mutubag niya na. Ang atong itubag niya na bersikulo. Muna nga ang Juan 14:7, si Ginoong Hesus nagpaila nga siya ang Amahan sa pagka-Diyos. Siya ang anak sa pagkatao. Kaya wala siya magpagkatao, wala'y ngalan ng Diyos, ang usa ka Diyos. Wala kung naila mo sa Amahan, pero
may balot mo sa iwalan, maunay gingon ni Ginoong Hesus sa mga audio nga, kamo wala mo makaila sa amahan, tungod kay ang inyong amahan, yawa. Okay na. Okay, oras na. Okay, salamat po Nonoy nga imuang tubag. So karon gusto na po ka mangutana kang pula 5. Wala pa ba alas 5? Sa sunod na lang. Asa mga pastor? Wala pa ba alas 5? Di ka kabalos kang pula 5. Di ka kabalos kang pula 5. Di ka mangutana, tagaan takag 5 ka pangutana kang pula 5. Okay, ay 5 ka pangutana para dili ka lugi pagabot sa inyong balay. Kay basi magkondinar ka dito nga, wa magkukapangutana sa Katoliko. Kay si Paul Alima, si Paul Alima, national debater ni sa Katoliko nga simbahan. Oh, maayo kay naakban nimo ang national debater sa Catholic Faith Defender. Okay, tagaan ka namo 5 ka pangutana ka pula 5. Isa-gusa lang. Kontento na taning usa, napangutana. Ang atong mensahe ganina, nagbase sa Biblia, ang Diyos usara. No? Usara. Wala na kung gitumbok, mao si Ginoong Hesus lang. Nagkaroon kay, gihimo man ninyong anak lang si Ginoong Hesus. Unya, lahi po dong Diyos na amahan, ang pangutana. Diyos, duha day ang Diyos, ang amahan ng anak. Maura mo sa saksi. Oh? Wala man matingon ang Biblia na duha ang Diyos. Usara may analan. Sabihan na, ayo sagbiraha. Mahaglok matang musaysay ko. Ayaw sagbiraha. Mauglit mo yung mga Katoliko mo. Di mo, may secure kayo mo sa microphone ba? Di mo. Wala kayo, gani. Nangutana ko para Ako dako ko respeto kay Pastor Nonoy. Dali sa Pastor. Ayaw na nag-eskwela ni Pastor Nonoy og Xylogism. Ay sa pamilala sa tubag, ang pangutana niya, duha ba daw ang Diyos o anak ba daw ni Santa Maria? Una-una ang imong gipangutana, dati na saksi ni Jehovah. Ato patubagon ang saksi ni Jehovah dati karon Katoliko na. Pastor Nonoy sugol dagan mangga, ni lakaw naman balik na bukan. Ay sa tubagon na ko yung pangutana. Kay asa man ka Pastor Nonoy? Pastor Nonoy, ay sibat. Palakpakan pa si Pastor Nonoy. Palakpakan nato. Nga bisan midagan siya, at least sukol dagat man siya. Okay. So katong ni Pastor Nonoy nga usara ang Dios, mo man ang pagtuong Katoliko. Doon na yung salaman ka Dios, apan sumala sa unang Juan 5:7 atong basahon na. Unang Juan 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So sakto, nga kanang gingon diha nga one God, referado na sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Holy Spirit. Pero may lakaw masibad Nonoy, nagpasabot nga di siya gustong maminaw sa kamatuoran. Gusto lang siyang mosulti sa iyang kaugalingon nga maopinyon. Pero dili siya gusto nga mahibaw sa kamatuoran. So mao to ang atong tubag sa pangutana nga dunay usalamang ka Dios, apan matod sa atong gibasa, tulo ka persona ang referado, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, o kining tutulo usara. Sumo nang tubag sa pangutana. Okay. Okay, apre tayo magpapano sa mga pangutana. Kasi napay gusto mangutana diya. Katong mga Katoliko nga naglibog, mana ang atong national debater sa Roman Catholic Church na simbahan. So, doon mo din katong naglibog. National debater ni siya, kung ang Iglesia ni Cristo na ay national debater, ang Roman Catholic Church po na ay national debater. So, gisuroy ta karon din sa atong national debater. Proud ta ng mga Katoliko nga naapot tayo national debater. Ang atong national debater gikan ni sa saksi ni Jehovah. Usa ni siya kasyano or obispo kanang tigdumala sa simbahan sa mga saksi. Kanya karon nakaplagan niya ang kamaturan sa simbahan Katoliko, nibalik na siya karon kauban nato. Apre pa mikropono sa mga pangutana. So tagsarata maguban din no? Muli na po ni siya, mo-flight ni siya karong gabi sa Cebu, o niya, muadto na pagbuhol. So, bulahan ta nga nauban nato mga kaigsunan ang national debater sa atong simbahan. No?
So mana siya, katong mga naglibog diha, mga naigihupdan na mga kalibog sa pagtuo. So napa si Brad Paul, pwede pa mo mangutana, ayaw mo kaulaw. Pareha kay Pastor Nonoy nga kumbati yun. Taman ra alas 6, hapit na mga alas 6. So mana siya mga igsoon, ako ibalik sa iyang kauban. Ang sunod nga mga utana, no? Nagamita kita og laing mga utana. Samtang napayura sa atong igsoon na magstay din sa atong namutangan. Ako pamutsa ng higayon nga mga utana. Salamat guys at salamat kay Brother Nonoy o sa kawanes mga kaigsunan nga iya yung dipasipot. Yatagan na to og 20 minutos sa pagpumahayag natungod sa ilahang doktrina. Nga bagaman ang pangutana nay apan subo, no? Subo nga pangameron klaro kayo nga sa diyan ng utana pagkaman dili sa gusto nga matubag og maangkon ang kamaturan tungod kay ang pangutana dali ra kayo tubagon og mabisto kayo nga ang kamaturan dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Usa mga igsoon sa ato mga kaigsunan dinhi labi na sa mga non-Catholics, sa mga pastors, evangelists, higayon na nagambita kami kaninyo sa mga kausapa nga pagpasipot sa inyong mga pangutana. Higayon na aron ato makita dinhi. Mga kaigsunan, atong Osborn, ng atong speaker karon, nigayikan pa kini sa Bohol. Gikan pa kini sa Bohol, at mauli na po kini, nag-stay siya dito sunod sa 5 ka adlaw. So katapusang adlaw kini niya sa mga pagbalin-balin o paghatag og mga talks o mga pagwali. Dili kagabi dito kami sa plaza sa atong Paulino Santos nga park o karon kini man schedule dili sa Popong among ipahatag og gigayon, hatagan og gigayon ang atong mga kaigsunan dinhi labi na sa mga non-Catholics sa hatag pagpasipot sa inyong pangutana na itungod sa pagtuloy ng Katoliko. Tungod kay kami nagtuo mga kaigsunan, nagdaghan ang namalin nato sa lang sikta, dili kay misupak sa pagtulunan, kundi tungod kay wala makasabot sa pagtuloy ng Katoliko. Subusa, higayon na ninyo alang sa paghatag sa inyong mga pangutana. Katungtunang mga kalibog, tanang mga kahasol. Ako yan, as kuya mga tayo. Balik kayo. Atong itutunan mga igsoon, si kuya. Kuya, sa makausapa, bago nga ito ang listeners, state ang pangalan, niya, Katoliko man isa. So kuya, sa mga pangutana. Ito lang ang akong pangutana ko, si Nestor Lamurte. Ang akong pangutana ko para kaya naglibog dito kung sa ganun pangutana kaya ilamang gikuhan nga bawal ko no ang may kulit nga larawan ba ito akong gipangutana o tinod wala ba rin sa Biblia ng kuhan kaning mga larawan mga ribulto ba wala ba rin sa Biblia pangutana ko ni akong gipangutana Ang pangutana ni Brother Nestor, kung wala ba daw sa Biblia ang mga kinulit na larawan, kanang mga ribulto ang yung gibot ipisbot, subusa mo na yung di kalibugan, kung ano nga ang simbahang Katoliko, dagang mga larawan. So matubag din yung pangutana, ating igsoon nga si Brother John Noho, alias aka Stalwart P. Nohong. Okay, salamat kayo kuya. Pangalan mo? Nestor, sa pangutana, naglibog siya sa mga larawan sa itong simbahan. Nganong ang simbahan Katoliko, daghag larawan. Unya, ingon sa uban, ang larawan sa simbahan Katoliko, Diyos. Ginaampuan, ginasimbahan. Pero ang atong katisismo, wala nagtudlo nga ang larawan simbahan. Ang atong katisismo, nagtudlo nga ang Diyos may simbahan, di lang larawan. Ang larawan, simbolo siya na kada mga tawhana, eksistado niya itong mga panahon.
Example, ang simbahan nga gipatukod sa Dios naa sa Ezekiel versikulo 41, kapitulo 41 17 ngadto sa 22. Iyon ang Biblia, Ezekiel kapitulo 41 17 ngadto sa 22. Nagisugo sa Dios ang usa ka tawo nga maghimog templo o kining templo nga puno sa mga kinulit nga larawan. Dunay mga larawan sa mga anghel. Ang simbahan Katoliko, di ba, na mga larawan sa mga anghel? Dunay mga larawan sa mga tao, mga naong sa tao, ug dunay mga larawan sa mga leon. Unya ang pinadayag kapitulo 6 versikulo 9, ang leon diha nagrepresentar kang Kristo. Sumuna nga kung ang imong simbahan nga walay larawan, dili na mao ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo. Kaya ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo sa tao, puno siya sa mga larawan. Example, ang larawan nato nga si Santa Maria, si San Jose, si San Pedro kalungsod, ato nang gibuhatag larawan nga naman mga bayani na sa atong pagtuo. Si Jose Rizal gibuhatag larawan kay bayani sa Pilipinas. Si Santa Maria, si San Pedro, si San Jose gibuhatag larawan kay bayani sa Katoliko. So bulahan pa mga kaigsunan nga nasakop sa simbahan nga ang mga bayani mao ang mga kauban, mao ang mga apostoles o ang iyang inahan. Sumala nga ang atong simbahan na puno sa larawan. Kaya kanang mga larawan sa atong simbahan mao kana ang mga dagway adtong mga tao nga wa nato makita ngadtong mga panahona. So daghang salamat kuya basig na pagpalo-up. Okay, dengan selamat Brother John Stalwart. Atau nanti dia akan ikut beri positif selamat datang. Kau dulu, ya. Oh, una kau, una dia, deba, una, ya. Okay. Atong pelapukan mga kaigsunan ang atong sa kaigsunan ada wataran na. Pangalan niya sikta niya pangutan na dayon. Ito na lang po mga na bro. Saruman pa. Unsa ba gyud ka importante ang pangalawa tuos siya sa tao? Kaigsunan Katoliko, yang gipangutana kung unsa ka importante ang kining Eucharistia alang kanato magtuto. Betul? Importante gyud kaayo ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay sumala pa sa Juan 6:51, mingon si Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon og kinabuhi nga way katapusan. Kung gusto kag mabuhi sa way katapusan, mukalawat ka sa lawas si Kristo. Kay kung dili ka mukalawat sa lawas si Kristo, Juan kapitulo 6 versikulo 53-54, mingon si Jesus, ang dili mukaon sa akong unod walay kinabuhi nga dayon, o kung mamatay siya dili siya mabanhaw sa kinabuhi. So kung ang taong dili mukalawat sa lawas ni Kristo, mukaon sa iyang unod, o sa man iyang unod mo nang iyang gitukod sa Eucharist. Mateo kapitulo 26 versikulo 26, San Lucas kapitulo 22:19, mingon si Jesus, mikuha sa tinapay, mingon siya, kini ang akong lawas, kaon kamo niini. So kung mukaon ta sa lawas ni Kristo, o sa to'y mahitabo, makaangkon ta kinabuhi nga way katapusan. Karon kung dili ta mukaon, o sa to'y mahitabo, dili ta makaangkon sa kinabuhi, o kung mamatay ta pisikal, dili ta mabanhaw pag-usab. Mo nang importante ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay nakahulugan kini sa kinabuhi kung kaluwasan nato, bro. So na sinapa kay sa pagutana. Yes. Ang simbahan gitagag otorite. Mateo kapitulo 16 8-19 mingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili gyud makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa harian. Mo nang otorite, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Mo nang otorite, ang makahimo ana ang simbahan lang nagitukod sa atong Ginoong Kristo. Mao nang simbahan Katoliko. Si Pablo basta una
sa iyang pagministeryo po diri sa kalibutan. Nakapakalawat na kita sa una. Mabasa ba gyud? Yes, unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27 hangtod sa 32. Nagsugo si Kristo, ani si Pablo, nga mukalawat ta sa lawas si Kristo. Ug miingon gani siya, nga kung mukalawat ta sa lawas si Kristo, kinahanglan susiho nato atong kaugalingon. Kay kung di ta mo ila sa lawas ni Kristo, mukaon ta nga naata sa sala, makasala kita sa lawas og dugo ni Kristo. Og sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 hangtod sa 11, nagpikas-pikas sila sa tinapay sa balaang panihapon, nagwali si San Pablo tibuok gabi. Pero ang atong misa isa na ka oras, pero si San Pablo nagmisa tibuok gabi, nagpikas-pikas sila tinapay. Asa mabasa? Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 hangtod sa 11. So natubag imo pangutana kay San Pablo naghimog misa, nagpakalawat sa lawas ni Kristo. Sunod pangutana. Salamat kay bro. God bless. Okay, dahil salamat sa tungigson nga nangutana. Sunod nga mangutana Brad Paul, usa ni kaabag yapon dito sa mission. Nakaadto kami dito sa ilang kuan, may hatag TikTok. Unya gusto siya nga adun sa palap nga puta. Dali kay. Simple naman ako pangutana. Ang ako lang nga pangutana, anong ibang sikta ginadawat ang Katoliko, pero karong panahon na, anong ginasundog man ng doktrina sa Katoliko. Kaya doon ako'y nakita ubang sikta, karon nagapangalawat. Meron akong pangutana, anong isundog man sila sa doktrina sa Katoliko. Di sila makalikay sa pagsundog kay gisugo man ni Kristo. Kay kundi sila mosundog sa Katoliko, mogawas man nga mas sinupakon sila sugo sa Ginoo. Si Kristo nagtukod man sa Santos nga Eucharistia. Sa ako nang giingon, Mateo Kapitulo 26 versikulo 26, mikuha siya tinapay ug miingon si Kristo, kini akong lawas, kaon kamo niini ug buhata kini sa paghandom kanako. Susugo ang Santos kami sa dili hangyo. Dili na hangyo, kay kung hangyo pwede man balibaran, kay sugo kinahanglang tumanon. Mo na nga kung nang hangyo ra ka pwede kang balibaran, di ba sister? Pag mo hangyo si brother pwede balibaran. Pag hangyo pwedeng balibaran, pero kung sugo kinahanglan tumanon. Si Kristo sa nang gitukod niya ang sakramento sa Santos nga misa, wagi na siya mo hangyo. Sa palihog ragon pag misa mo, niiwag si Kristo, buhata kini sa paghandom kanako. So ang unang mibuhat ini ang simbahan nga gitukod ni Kristo almost 2,000 years ago. Karon ang mga laing tinuhan nanoy hakaw bag-ulang. So kundi sila maghimog misa, si Kristo nagsugo, buhat kini, nagbuhat po sila ila. Pero maulagi, walay authority ang ilang pare, kaya di man silang gisugo. Nagsundog-sundog raman sila sa gisugo. Ang authentic, ang niya, kasi bahang Katoliko, kay maone, ang dunay authority, sukad pa na itong panahon sa unang siglo, hangtod karon padayon ang pagmisa. Kay sumala pa sa Malakias 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw, ngadto sa pagsalop ni ini ang akong katawhan maghalad og hingpit nga halad aron sa pagdaig kanako. Kita ramang Katoliko ang naay misa gikan sa kadlawon ug hangtod sa gabihon. Sila kaysa katoy, kaysa naman magmisa. So di mao kay sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 46, matag adlaw nagpikas-pikas sa tinapay ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang iyang simbahan nga iyang ginaluwas. So ang pagpikas-pikas sa tinapay, ang pagmisa kada adlaw o kada kabuntagon o kagabhion o Katoliko ra ang nakatuman ni ining mong sugo sa Ginoo. Ang nagsundog-sundog nga mapirated wa katuman. Okay, daghang salamat Brother Paul sa imong manindot nga pagpamayag. Last nga mangutana na to kay alas 6 na maghabol pa ng plano atong igsoon si Brother Paul Alima. So last nga pangutana ang among itutungan, dali dire onya pailalas pangalan ug ang imong gipakasakupan. Din pangutana dayon. Ako rin si Ibir. Ining Bible ba nagtala mo ano ya? Nagabutang ba sa inyong Bible nga mao na simbahon?
Nakabutang ba? Ang nakabutang da, Juan 4:22-24. Juan, ang Espiritu sa kamaturan may ang simbahan. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 o 24 sa giingon. Karon miabot na ang panahon. Matod sa mga bersikulo imong giingon ha. O sa nakasuod diha, karon miabot na ang panahon nga ang matuod nga magsisimba magasimba sa Amahan, sa Espiritu o sa kamatuoran, kay mauman kini ang ginapangita sa Amahan nga magsimba kaniya ang Dios Espiritu o ang magsimba kaniya magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Pila may simbahon niya? Balikon ko, karon taliabot na ang panahon nga moabot na ang tinuod nga magasimba sa Amahan, o sa katapusang bersikulo magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Kisa man ang Amahan, ang Dios nga Amahan. Kisa man ang kamatuoran, 14:6 lingon si Kristo, igusom et vita et veritas et via. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran. So ang kamatuoran nga simbahon mo si Kristo, simbahon ng Espiritu. Kisa man ang Espiritu ha, way lain ang Holy Spirit. So ang simbahon di ay ang Amahan, ang kamatuoran ng mga anak o ang Espiritu Santo. So usa ka Dios sa tulo ka persona mong simbahon. Mo nagisimba sa Katoliko, ang baptismo mo man ang simba. So, susunod nga pangutana. Palo. Ang nakabutang rin sa Bible, ang angay simbahan na Espiritu sa kamaturan, ang mo na bagong ngalan si Jesus karon. Mao lagi simbahon ng Amahan o simbahon sa ang Espiritu o ang kamatuoran. So tulo lagi na ang Amahan, ang Anak o Holy Spirit. Di na tapunan. Magbuwan ta sa Juan. Di na to napunan. Nanatagilo sa kuban ng Dios. O sige, pagpatutan doy. Pandoy, ayudan. Kayudan. Ikaw na mo inom sa ayudan. O sige, ipalit ka dito do kayudan. Ha? Ikaw kung nag-inom kayo mo man ang challenge. Imo na ikaw nag-inom og tanduay. Tanduay, kayudan dia ito. O sige, bro, tabaga bro. Brother, ang simbahan Katoliko daghan ang nasantos nga nanginom og hilom nga wa maunsa. Daghan ang nasantos nga namatay na paakagbitin. Kung nakadungog pa ni San Antonio de Padua, kanang Padua lugar na sa mga igsoon nato nga oy. Brad, ayaw sa dagan di ba ka maminos ka maturon? Brad, budagan man ka. Ay, mao lagi nato mga amigo kay budagan dayon og sultian ka maturan. Ang iyang gingon kanang naa sa Marcos 16 nga kung ang ingon sa Marcos 16 na mailan ang mga sumusunod ni Kristo kung mainom og hilo mapaakagbitin dili maunsa. Ang simbahan Katoliko probe na daghan kay mga santos nga napaakagbitin nanginom og hilo. Si San Antonio de Padua gihiloan siya sa lugar nga iyang giadtuan. Ang una niyang gipakaon sa maong pagkaon ang iro namatay. Paghuban katong pagkaon nga iyang gipakaon sa iro, iyang gikaon wa siya maunsa. Ang katapusan nag-showdown sila sa mga tao. Mula nga nakita ninyo na San Antonio de Padua nga doon ay baka nga niluod sa iyang atubangan, maunang gi-showdown sa mga tao sa iya. Ngayon ang mga tao sa Padua na kung kinsa akong kining baka, kung kinsa ni mo saludo sa imong Ginoo ba o sa amoa, makonvert minimo karon ang baka gilaming. Pag humaglaming sa baka, wa pakanag isa ka semana. Pag human, niabot ang panahon nga nag-showdown sila ni San Antonio de Padua. Gitagaan ang baka o pagkaon, kumpay, wa ni kaon ang baka. Pero ang gidala ni San Antonio de Padua, mao ang Eucharist. Pagpaduol niya sa baka, niluod ang baka sa Eucharist. Muna nga ang Diyos sa Katoliko buhi mga kaigsuonan. Salamat o mayong gabi.
So, dagang salamat mga kaigsunan. Alas 6 na, pasayluan nga manghipos kami nga sa tanan nga may partisipar nga naghatag sa inyong higayon sa pagpangutana nini ang programa. Daghan kayong salamat o ginaot nga liwanagan kamo sa inyong mga kalibog. No, nining panahon na ato hatayong higayon sa Brad Paul. Ayon siya pagpasalamat sa mga katawan dinhi sa Johnson. Brad Paul, ato nihatag kanimo ang microphone. Okay, salamat kay Brad Ray, Brad Stalwart o Brad Roel Ubansay Kapikas sa tanan nga mga nisuporta, naminaw o sa tanan nga kutob sa maabot sa tingog sa atong pagtuong Katoliko. Kami magabilin kaninyo sa dako nga pagpasalamat o pagampo nga ang Dios manalangin kanato. O giampo sab ko ninyo sa akong flight karong alas 8 pauli sa Cebu via Cebu to Bohol. So sa atong mga televiewers sa atong YouTube channel, doon na tayo channel sa YouTube, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Sa mga wala pa makasubscribe, at lang mo sa YouTube apps, i-type ang Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Okay na yung atong video, ato na yung upload sa atong YouTube channel. So once again, daghang salamat o ang Diyos manalangin kanatong tanan. Dalaygo ng atong Ginoo.